Hello, magandang tanghali. Pahinga tayo ng konti galing tayo sa ating backyard at sa taniman. Tayo ngayon ay naghihintay maluto ang ulam na sinigang na baboy, no? Kaya medyo pahinga muna at may niluluto na. May kakain na. Happy Sunday sa inyo. Kumusta ang lahat? Last week ng August galing ako sa Bicol. From Camarines Norte, Santa Elena, naglakbay kami papunta ng Davao, Camarines Norte. Totally, ang mga tabi ng highway dyan ay mga iba ay whitening, at yung mga gilid ng kalsada papuntang Bicol ay yan ay medyo mga mataas na, medyo may iba ay bundok, kailangan din dun ng mga yung ginagawa ng mga nire-rekrapan para parang flood control din siya, kaya yung kahabaan na yan, isang oras galing Santa Elena hanggang Labo biyahe. Yung mga kaliwat kanan ng tabi ng kalsada, yan ay ginagawa ding yung mga recrap para sa kontra sa baha, napansin ko yung yung ginagawa nila doon tabi ng recrap, tabi ng kalsada, yan ay walang poste, walang poste. Ang materialis niya bato, simento, buhangin. Yan lang ang materialis na inilalagay nila. Kaya iyan ay malaki ang posibilidad kapag malakas-lakas ang pag-ulan. Yung lupa, yung lupa na yan sa loob ng recrap na bato ay posibilidad na umanod na mabagitan ng tubig. Pag naanod yung ilalim niyan, yung recrap niyan maaari guguho na, tapos kung yung simento niyan ay medyo, sabi nga, hilaw, ay ika nga ang iyong trabaho ay wala dun sa ibinigay na budget. Kaya medyo nagkakaproblema dyan. Ang budget ay bilyon, ang trabaho naman nila ay piso lang, kumbaga 1,000 piso ganyan, o halpataas 1,000,000, kaya yung mga iba bilyon ang budget, gagawin nila lang ang gastos nila dyan mga maaaring mag-abot ng milyon, hindi bilyon. Kumbaga kapag ng auditing yan ay kailangan ng kaunti, kumbaga sa ay kasinungalingan. Kunyari bilyon ang nagastos pero milyon lang ang gastos, kaya malaking issue yan. Malaking issues yung sa flood control na yan. Ditong last week ng September, ako naman ay nasa Maynila din, tiningnan ko din yung ibang mga mga dinaanan namin. Punta ako ng Balibag, galing Maynila. Halos mga ginagawa ang diyan. Pero ongoing diyan yung tinatawag na subway. Ongoing yan, project din ng gobyerno yan, subway. Yan ay sa ilalim ng lupa, dadaan ang sasakyan, Yan ay ongoing na ginagawa. Kaya sa madaling sabi, ang gobyerno natin, buong Pilipinas, talagang nais ng gobyerno
ay gawin talaga yung ikagaganda, dahil darating ang araw tulad ng panahon ng climate change, no, paiba-ibang panahon, init na init, biglang bubuhos ng napalakas na ulan. Kaya kailangan natin ayusin yung mga ganyang mga daanan ng baha, ng ulan, yung mga recrap na yan, mga sa flood control sa tabi ng ilog, tabi ng bundok, yan, ginagawa iyan. Kaya ang gobyerno natin, ika nga ay gusto ng gobyerno, seryosong gobyerno, mapaganda nga ang Pilipinas, Kaya sana naman yung mga pinagtiwalaan na gawin ninyo at ang inyong trabaho sa pamamagitan pagbigay ng gobyerno ng pundo, pangangasiwaan niyan, hindi para ibulsa ninyo yan. Kaya dapat maging seryoso yung mga pinagtiwalaan ng gobyerno, gawin ang totoong problema. Ang baha, malaking problema yan. Mga kababayan ko, ako ay hindi politiko, wala akong ika nga ay kikilingan o kinakampihan. Yung nakikita ko lang kasi nag-ikot-ikot din ako sa mga ating pag ako umuwi ng province, ako nasa province, pero may province kami na doon ako isinilang Camarines Norte, doon ako nagbinata. Kumbaga, ako province din ito ngayon, Batangas, Pero diyan sa Maynila na yan, matagal ako nagtrabaho diyan. At ngayon ay nakapunta nga ako ng last week ng Maynila. Ayan nga, nakita ko yung mga ginagawa at kasalukuyang ginagawa para sa mga flood control na yan, ay nakita ko ang ilan. Nanonood din ako sa ibang mga social media, sa mga mga vlogger, may malaman yung kanilang mga content, kung paano nangyari ang bakit binigyan ng bilyon-bilyon sabay-sabay na gagawin sa buong Pilipinas ang budget ng sa flood control, Ang problema, yung mga mga kontraktor, mga engineer, nagkasabuatan, kumbaga, para ipasok sa sariling bulsa nila, yan ang naging problema. Wala akong kinikilingan, yan ay nakita ko lang at naririnig, kaya nakakapagbigkas lang tayo ng ganyan. Kaya sana nga bigyan nila ng katapat na seryoso yung kanilang tapat na serbisyo at trabaho para masolusyonan ang malakas na pagguho ng lupa. Yan ang dapat bigyan ng pansin, kasi dadami ang populasyon. Kailangan natin ng mga daanan o ng transportasyon para sa ikabubuhay, ay kailangan yan hindi binabaha, yung mga lugar, mga kalsada na dinadaanan. Kailangan palakihin ang kalsada, kailangan lagyan ng tulay, kaya mapasalamat tayo sa seryosong gobyerno. Dangan laang yung mga nagbubulsa ng pondo na ibinigay para sinupin ang buong Pilipinas para sa transportasyon na tinatawag, at hindi tayo masyadong ng malakas na pagbaha at pagguho ng lupa. Kumbaga sa madaling paliwanag, kumbaga sa ang Pilipinas, merong, kung halimbawa isang round o bilog, para kumbaga sa planggana, yung gawing ibabaw ng bilik ng planggana,